Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre. Budol suna ni Ngiwiem. Ginawang prop si Tambaluslos. Ito na ba ang oras ng traiduran ng magpinsang mga buhaya? Patay ka. Wala na talagang ilalaglag ni Bongbong Marcos ang pinsan niyang Tambaluslos. Wala na kasi siyang kawala dito. Dahil ang taong bayan galit na sa korupsyon na nangyayari sa kanyang administrasyon na hanggang ngayon hindi pa rin po nakulong ang pinaka-mastermind. Anak ng kamote, tutuluyan kaya ng budol na bungit na itong pinsan niyang naglima sa kaba ng bayan, pareho sila eh. Kung ako naman Martin Romualdez alias Tambaluslos, anak ng kagwang, kung yan lang naman ang direksyon ng kanyang pinsang tabingi ang panga, aba, unahan ko na. Kakanta na ho ako ng Bayang Magiliw. Speaking of suna, mga loyalistang tanga, nilangaw na, inulan pa sa suna. Nako, ang hirap ng kalagayan na yan. Mantakin mo, 500 pesos lang ang bayad dyan, panigurado, may alipunga ka na, may ubo ka pa. Kahirap-hirap, magkatrangkaso ka pa. Mga tangingot, no? Alam mo, di ba, ang direksyon na ngayon nila kasi ilalaglag na nila si Martin Romualdez at ipapakulong na daw ni Bungit, no? Umalakpak nga ho yung mga buhaya dyan sa Kongreso kanina eh. Sa batasan, anak ng kagwang, lahat ng mga buhaya nung bunga dyan ni Bungit. Nanood kayo? Hayaan mo, ipiplay ko yung video kung hindi kayo nanonood. Yung portion lang naman yan para mapag-usapan po natin, no? Ano kaya ang posisyon ni Jam Maligno dito? Alam naman natin na si Jam Maligno ay talagang masugid na taga-suporta at taga-pagtanggol ni Tambaluslos. Nasa tingog pantilis nga eh. Paano na ho ito? Tinabla na po ni Bungit. Ginawang pulutan sa kanyang suna, yan talagang bungad. Ano kaya ang mangyayari sa mga hinayupak na ito? Magandang gabi po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Ito na. Unahin po muna natin itong talumpati ni Bungit, no? At komentuhan natin, kaunti lang, yung portion lang na pambungad kasi anak ng kamote, ginawang star margarine itong si Tamba eh. Talagang sabi niya, lungkot daw siya eh. Napilitan. Ito. Pakinggan po muna natin ang konti lang para sausawan natin. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Oy! Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama.
Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Pinalakpak ko na yung mga buhaya. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Buyoy-buyoy Gayon pa. din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubaya na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na Pangulo. Ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization. Tangina, nagkabulol-bulol na siya dyan eh. Alam nyo no, mukhang napilitan lang si Bungit dito para sa akin. Sabihin natin na ganito. Sa akin mukhang napilitan po siya, no. At iwan ko kung optics lang, alam mo naman, budo lang tong hinayupak na to. Nakailang beses na tayo binodol, nakailang beses na tayo niloko ni Bongbong Marcos, kaya mahirap po paniwalaan ang kanyang mga sinasabi na talagang ang direksyon ng kanyang talumpati ay si Martin Romualdez ang tinutukoy niyang mastermind sa flood control. Putang ina. Nako Martin, kung ako Martin, di ako papayag. Bakit ako lang? Di ba, no? Alam niyo ho, maganda ho ito ha, na sinabi ni Bongbong, hindi ko sinabi na kinampihan ko siya, pero maganda ho na sinabi niya ito kasi magkaroon po ito ng rambulan. Talagang maglaglagan sila para sa akin, magtraiduran sila. So ngayon, ang nakikita natin, ang unang trumaydor, si Bungit, no? Si Marcos. Labanan na po ito ng dalawang apelyido, magpinsang Marcos at Romualdez. Ito ho, naalala po ninyo na yung naglabas si Martin Romualdez ng video na ang sabi niya, hindi lang ho pwede na ako ang babagsak dito, sama-sama tayo, dadalhin ko kayo sa impyerno. Oh, pero yung sabi ni Bongbong dito, ni Bungit, na ay hindi, si Martin Romualdez ang mastermind dito. Yun yung kanilang pinupunto dito. Ngayon, pag ipagpatuloy ito ni Bongbong Marcos na ipakulong ang kanyang pinsang buwaya,
dito na po babagsak si Bongbong para sa akin. Sa totoo lang. Kasi ang labanan dito, 2 versus 1. Bakit 2 versus 1? Dalawa, kasi ang tinuturing nating utak ng flood control dito ay tatlo eh. Yung Judas ng Kaban ng Bayan ay si Bongbong, Romualdez at si Saldico. So ngayon, inuna nilang nilaglag si Saldico nang magpinsang Romualdez. So dumating na sa punto ngayon na hindi na kayang hawakan ni Bungit itong si Romualdez kaya ilalaglag na rin niya. Nilaglag na kasi sinabi na dyan sa Suna, nilaglag na ho niya. So posible, yung dalawang magkaibigang buhaya, puta karma-karma na talaga to, na si Romualdez at si Saldico ay magkampihan. Labang kay Bongbong Marcos. Una nang kumanta si Saldico. Ang pinakamagandang hihintay natin ay yung pagkanta ni Romualdez kung tutuharin ba niyang ilaglag niya ang kanyang pinsang nakatabingiang panga. O, ito na. Sila-sila na lang nag-aaway. Sila-sila na ho nagtatablahan ngayon. Sila-sila na po ang nagtatrayduran. Pinagtulungan nila si Vice President Inday Sara, pero at the end of the day, sila lang pala ang maglaglagan. Ngayon, posibleng magkakampi ang dalawa, magkampihan ang dalawa. Romualdez at Saldico, labang kay Bungit. So ano po ang mangyayari? Alangan naman mananalo ang isa sa dalawa. Bagsak ka Bungit, anak ng kagwang. Sana hindi ho ito optics, no. Kasi kung optics po ito, putang ina, budol-budol gang ka talaga. Katakot-takot na mga kaso ang isasampa dito kay Martin Romualdez. O ito, panoorin po natin ang balitang ito patungkol po dyan sa mga kaso laban kay Martin Romualdez. Inirekomenda ng Special Panel of Investigators ng Ombudsman na kasuhan ng plunder, graft, direct at indirect bribery at money laundering si dating House Speaker Martin Romualdez. Dahil umano ito sa pagkamal nito ng tinatayang 56 billion pesos mula sa mga flood control projects kasabwat si dating House Appropriations Committee Chairman Saldico at pagtatago ng mga perang ito sa mga korporasyon mula 2022 hanggang 2025. Si Ko pinakakasuhan rin ng plunder, graft at direct bribery kasama ni Romualdez. Bukod dyan, kasama naman ni Romualdez sa inirekomendang kasuhan ng indirect bribery ang isang Jocelyn Sereno at iba pang hindi pa nakikilalang individual. May 8 individual at korporasyon kasama ni Romualdez naman ang inirekomendang kasuhan ng money laundering o paggamit ng illegal na pera para bumili ng legal na mga ari-arian. Sa supplemental affidavit na isinumite ng panel sa Ombudsman noong July 20, ipinadagdag nila ang mga kasong yan sa nauna na nilang rekomendasyon nitong Abril laban kina Ko. Nakakuha raw kasi sila ng karagdagang testigo at ebidensya kaugnay ng mga umano'y pagde-deliver ng pera na tinawag na basura kay Romualdez. Ilan sa mga testimonyang pinagbasehan ng rekomendasyon ay ang kay dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nag-deliver daw ng mga commitments o kickback mula sa mga flood control project kay Ko at mga testimonya ni dating Marine Orly Gutesa at 8 dating bodyguards si Ko na nagsabi na nag-deliver sila ng mali-maletang pera sa iba't ibang mga bahay ni Romualdez mula 2021 hanggang 2025. Ayon sa kanila, basura raw ang nakasanayan na nilang katawagan sa mga perang dinideliver nila na inilalaman sa mga maleta, paper bags, envelopes, malalaking kahong plastic at mga balikbayan boxes. Galing daw ang mga basura na ito sa mga kontraktor at mga individual na may kaugnayan sa DPWH tulad ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, isang engineer Danny Villa at isang district engineer galing sa Region 5. Ang mga maliliit na maleta daw ay naglalaman ng 15 million pesos hanggang 20 million pesos. Ang medium, 30 million hanggang 40 million pesos. At ang large na maleta pwede maglaman ng 50 million pesos hanggang 70 million pesos. Ang mga paper bags naman daw at envelope ay pwede maglaman ng 2 million pesos hanggang 10 million pesos. Kalakip sa complaint affidavit ang mga umano'y maleta na i-deliver ng mga dating bodyguard kay Romualdez at kay Ko. Nagsimula daw ang pagde-deliver ng pera noong 2021 sa bahay ni Romualdez sa McKinley Forbes Park na karaniwang 5 hanggang 10 small at medium na maleta. Minsan daw 3 hanggang 4 na beses ginagawa, lalo na pag bare months na. Idinitalya sa supplemental complaint ang deliveries sa iba't ibang lugar at iba't ibang bahay ni Romualdez hanggang taong 2025.
Noong September 2022, panahon na naging chairman na si Ko ng House Appropriations Committee, nag-deliver daw ng 10 large na maleta sa bahay ni Romualdez. May delivery ulit ng 28 maleta umano sa bahay ni Romualdez noong December 2022. 22 maleta naman ang i-deliver ulit sa McKinley sa Forbes Park noong November 2023. Meron din daw delivery ng mga 50 mga maleta noong December 2023 mula sa unit ni Ko sa Horizon Homes papunta sa McKinley. Meron ding mga delivery sa umano'y bahay ni Romualdez sa Aguado Street sa Maynila sa tapat ng Malacanang noong 2023 at 2025. Noong 2024, nagkaroon na rin ng delivery ng pera sa unit ni Romualdez sa Manila Polo Club Townhouse sa Forbes Park sa Makati. As isa pang bahay nito sa Nara Avenue sa Forbes at Tamarind Road sa Forbes Park. Kung susumahin ang bilang ng mga maleta sa affidavit na umano'y i-deliver ni Ko kay Romualdez ay hindi ito bababa sa 289 na mga maleta. Ang mga perang nakuha ni Romualdez napunta raw sa mga korporasyon na pinakakasuhan ng Ombudsman Panel dahil ginamit ang mga ito para kumuha, maglipat at magtago ng mga ari-arian para sa kapakinabangan ni Romualdez. Sa salin ni Romualdez noong June 2025, inideklara niya na meron siyang 293 million pesos na cash at pera sa bangko mula sa kanyang kabuang asset na 1.185 billion pesos. Pero ayon sa panel, makikita daw sa record na lampas pa dyan ang bilyong-bilyong pisong mayroon si Romualdez na nasa iba't ibang korporasyon na may real estate properties at investments na hawak. Ang rekomendasyong ito ng special panel ng mga investigador ng Ombudsman ay isasalang sa isang preliminary investigation dito sa Ombudsman para suriin kung may sapat na ebidensya para ituloy at ihain ang kaso sa Sandigan Bayan. Hihinga ng kanilang panig sina dating Speaker Romualdez tungkol sa rekomendasyong ito. Ang proseso ho doon, yung officer in charge doon sa preliminary investigation ay magbibigay or mag-issue ng order to file counter affidavit. At doon ho natin makikita yung date. Hindi ko pa nakikita po yung order to file counter affidavit. Pero malamang po sa hindi, it will be issued sometime this week. At oras na matanggap ang counter-affidavit ni Romualdez ay may 60 araw o 2 buwan para magdesisyon kung sasampahan ng kaso si Romualdez sa Sandigan Bayan. Ayon sa abogado ni Romualdez, handa raw ang dating speaker na harapin ang anumang reklamo laban sa kanya. Kung magkakaroon daw ng patas na laban at paghusga batay sa ebidensya ay mapapatunayan ni Romualdez ang kanyang panig. Hiniling nila sa publiko na hayaang manaig ang proseso at magpasya ang ebidensya. Sinisikap din namin makuha ang panig ni Ko na sinasabing nagtatago sa Europa at iba pa mga nabanggit sa supplemental complaint. Ayan na. Dahan-dahan na ang mga hinayupak. Babagsak ang mga ito. Uy, teka lang, merong dagdag. Dahan-dahan na ang mga hinayupak. Nalulubog sa kumunoy. Alam mo sa akin, good news po ito. No? Bakit? Kung hindi man si Bungit mapanagot ngayon, at least in the future, ito ho. Ano ba ang pinagbabasihan ng ombudsman para magsampa ng kasong plunder patong-patong na kaso dito kay Martin Romualdez? Iyong mga statement ni Orly Gutisa at yung supplemental affidavit ng 18 Marines. Patay kayo dyan. Ang daming madali dyan. Tandaan po ninyo hindi lang po si Martin Romualdez ang dinideliveran ng 18 soldiers. Marami. Di ba ho? Bukod kay Martin Romualdez Tambaloslos, pati yung first family ay dinilibera nila. Ayon po sa mga sundalong iyan. Tinanggap ni Sandro Marcos, dumating si Baki, dumating si Bungit. Kung yun ang pagkukunan natin ng basihan. Kasi yun man ang kinuha nila ng supplemental affidavit. Mga statement, kaya sasampahan na nila ng kasong plunder si Bungit. Si Bungit. Next pala si Bungit. Si Tambaloslos na ngayon, pinulutan sa budulsuna ni WM. So ito si Romualdez, makukulong. Himas-rihas na talaga ho ito. Inumin, no? Ang tanong,
Hindi ba kaya? Maghigante rin itong si Martin Romualdez at kakanta. At ituro ang kanyang pinsang si Bungit na siya ang may utak. Kasama si Lisa. So sa Marcos admin, ang makukulong si Romualdez. Ilang taon ka na lang, Bungit? Nak ng kagwang, wala nang 2 taon. Filing of candidacy na. So in the future, magagamit rin po ng gobyernong ng next administration ang mga affidavit statement ng 18 ex-marines or soldiers laban kay Bongbong Marcos, laban sa First Family, laban kay Sandro Marcos, para sila ay makasuhan ng patong-patong na kasong plunder sa paglilima sa kaban ng bayan. Naku, maraming madamay. Ang ganda nito. Sila-sila lang nag-aaway. Sila-sila lang naglaglagan. Alam mo, may natuwa dyan, no? Alam mo sino natuwa? Na sinasabi ni Bongbong na wala, kailangan. Hindi ako presidente ng pamilya, eh. Presidente ako ng Pilipino. Galing din ang script niya, no? Ayan, no? Yung Judas is Lord. Puta ang yabang. Dapat may managot sa flood control issues. Alam niyo ho, we have been calling for accountability. We have been submitting ourselves. Tayo ho, for solo, we have been cooperating from ICI, NBI, DOJ, Ombudsman, etc. But until now, zero case has been filed against us. But still, kahit na ganito yung situation, we are still hopeful and praying na mapanagot yung dapat managot sapagkat hindi dapat tutuwa ng issue ng taong bayan, itong issue ng corruption. Thank you, Sen. Ingat! Ang yabang ni Judas is Lord. Kasi alam nyo, nag-aawayan sila ni Martin Romualdez, Chis Escudero, at si Judas is Lord. Yan, sino yan? Villanueva. Di ba, sinabi ni Chis Escudero, wag po kayong magpadala sa script ni Martin Tambaloslos. Ang lumabas, mas kinampihan ngayon ni Bongbong Marcos, si Chis Escudero at si Joel Villanueva kaysa pinsan niyang Tambaloslos. Bakit kinampihan itong mga to? Kasi nga, itong si Chis Escudero at si Judas is Lord ay may pakinabang. Pero si Martin Tambaloslos wala nang pakinabang. Kaya diyan maligno. Paano na yan diyan maligno? Yung amo mong sa Tingog Pantilis ay makukulong na mauna pa kay Chis Caldero tsaka Judas is Lord. Na grabing tablahan, no? Ito, no? Wala na, laglagan to the max. So ito na yung pinakamabigat na laglagan magpinsang Romualdez at Marcos. Siyempre, si Baki, abogada man si Baki. Hindi po pwede na babagsak sila. Hindi po pwede na babagsak si Bungit. Galit ng tambayan. Ang gusto nilang bumagsak ay yung mga nasa baba nila. Si Martin Romualdez at si Saldico, ito yung legit. Ito yung mga sindikato talaga, mafia na pagdating ng panahon, naglagan. Hindi ho po pwedeng ako ang pinakahari. No? Sabi nga ho ni Martin Romualdez, pag sinabi ng hari ay masusunod. Ay maunang bumagsak. Ay maunang lulubog sa Komunoy. So ito, in the next 2 years, kung abot pa sa 2 years si Bangag, malay natin makalimutan na gumising. Kasi masaya man sila ngayon kasi nakauto tayo. Bakit tayo nakauto? Ito, ginawa nating prop si Tambaloslos. Ipapakulong natin. Tang inumin kayo. Hindi kayo nakalusot sa taong bayan. Hindi kayo uobra sa mga matatalinong mga Pilipino. Alam namin ito ay optics. Sacrificial lamb.
ito ay collateral damage na din itong si Martin Romualdez. Nauna po si Saldico. Pero kung ako naman, Martin, Tin, sabi ni Mayor Basti, Tin, alam mo, Tin, ano ka na, kumanta ka na. Kasi pag hindi ka kumanta, pag nasa kulungan ka na, wala ka nang magagawa. Yung mga ari-arian mo, talagang kumpiskahin niya ni Bunyeng. Mga kinita mo sa Okada, pati yung mga mansion mo sa Espanya. Sinabi pa naman ni Inday, wala, kukunin niya ni Bake. Pati mga helicopter mo, mga chopper, mga eroplano mo, kukunin ni Bake. Ang dami mong mansion sa Forbes. Naku, mayroon pang mansion asawa niya sa Cebu. Kunin niya ni Bake. Kung matalino ka, tambalos-los, kumanta ka na. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag ipakulong nila si Martin, bagsak si Bongbong Marcos para sa akin. Kasi merong alas na hawak ito si Martin Romualdez. Unang-una, bangag ba si bebe mo? Sobrang bangag. Di ba? Yung issue sa hair follicle drug test. Alam ko, ang nakakaalam yan ay si Martin Romualdez. Baka may video talaga siya. No? Nako, Tintin, kung may video ka, ilabas mo na yarn. Kailangan mo ng kahit pa paano, magpakabayani kang buhaya ka. No? At saka, yawards. Anak ng kagbang. Kailangan managot ka sa taong bayan. Hindi po pwede na ikaw lang makulong, wag kang pumayag. Isama mo yung pinsan mo, isama mo yung asawa ng pinsan mo, pati anak niya na si Sandro. Alam naman namin, puro kayo mga kawatan. Wala namang matino sa inyo eh. Naghihintay na nga ho kami kung kailan kayo kunin ni Satanas eh. Kamalas-malas mo, Romualdez. Karma ho ito para sa akin eh. Nakarma sila ni Vice President Inday Sara. Nakarma sila ni Tatay Digong. At ang gusto kong ikanta ni Saldico at ni Romualdez yung sa ICC. Alam namin tin, eroplano nyo ni Saldico yata yung ginamit. Kumanta ka na rin, marami kang ikanta. No? Diyan sa ICC, panggago kay Tatay Digong. Si Bongbong ba nagbabayad dyan? Lisa Bake ba? Kumanta ka na rin. Kasi galit pa naman si Donald Trump sa mga kalyado niyang sumusuporta sa ICC para mauna si Bongbong sa'yo. Pati yung mga ginto, Romualdez, ikanta mo na rin yun. 54.95 metric tons ang ibininta ng gobyernong Marcos. Ikanta mo rin. Pati Maharlika Investment Scam, ikanta mo rin. Ikanta mo rin yung sa PhilHealth. Nako, ang daming ikanta ng buhayang ito. Alam mo, unahan na lang to sila magpinsa na ito para sa akin. Unahan na lang. Pero sa tingin po ninyo, sa suna ni Bongbong Marcos ngayon, makakalusot kaya siya sa kanyang pananagutan sa flood control na hindi man ho po pwede na si Martin Romualdez lamang ang ituturo niyang mastermind. Ano ho sa tingin ho ninyo? Enough na ba ho ito na si Bongbong ay makaligtas sa napakalaking korupsyon sa ating bansa? Puta, hindi po pwede ito. Meron siyang tinatawag na command responsibility. Kailangan makulong din itong pamilyang ito. Hindi po pwedeng magpauto tayo sa budol na pamilyang ito. Dahil itong mga to, lumulusot lang, nagpapalusot lang. Pakinggan natin si Attorney Ferdinand Topacio. Ito. Natin matatawag na bagong Pilipinas ito, attorney, kung ganito po yung sitwasyon ng Pilipinas ngayon. Eh, bago talaga. Bagong-bago na ngayon. Kasi, unang-una,
Ang ngayon lang nangyari na nabago na. Yung mga nag-iimbestiga, sila ang inimbestigahan at kinulong. Okay. Number 2, bagong-bago na rin. Yung mga nagnanakaw, sila ang ginagantimpalahan. Sila ang binibigay ng mga poder sa gobyerno. Number 3, bagong-bago na talaga. At sapagkat yung mga pangako nila na hindi natutupad, pinalalabas nila na natupad. Lalong-lalo na yung the famous at 20 pesos na bigas. Ay, Di ba? scam. Yung ba nasaan? Kahit na anong gawin nila, ang ginagawa lamang nila na pagpapalusot at ito ang pamahalang ito ay puro palusot. Sinasubsidize nila ngayon Sinasubsidize, yes. para magmukhang mura. Pero ang nagbabayad din, tayo rin. Tayo Bibili ka rin. ng 20 pesos na bigas, galing din naman sa buwis mo, yung pinagsasubsidize. At ngayon po, ang nangyari, record sa history ng Pilipinas na pinakamalakas mag-angkat ng bigas sa ating buong kasaysayan. So, yun lamang po, very basic. Kaya kasamang Admar, Manang Jade, Ina, Jade, sorry. Oo. Nagagalit kasi ako, kaya nagkamali ako. Iba na nga nung iba yung lyrics ng bayan ko eh. Di ba? Dapat yun, ang bayan kong Pilipinas. Lupiin ng gintot, bulaklak. Ginawa nilang ang bayan kong Pilipinas, lupain ng mahal na bigas. Oh my gosh. Umaabot pa po ng 60 pesos isang kilo eh. Dahil nagiging dependent po tayo sa import galing sa Thailand and Vietnam. Kasi hindi po ganun kalakas yung local produce natin. Dahil Walang suporta eh. walang suporta sa ating mga farmers. Kaya nakakalungkot. Opo, at doon since na pag-uusapan natin yung presyohan, yung nangako yung administrasyon noon na papanatilihing mababa ang inflation at palalawakin ang access sa kuryente. Naku. 1 million households na may solar energy access. Yan po yung ibinida po ng administrasyong Marcos. Pero ano nangyari, attorney? Walang nangyari. Unang-una, yung solar project ni Congressman Leviste, hinaras pa. Sinabi pang may anomalya, kahit wala. Bakit? Sapagkat kritiko ng pamahalaan si Congressman Leviste. Yun lang ang reason dyan eh. Pero yung project mismo ni Congressman Leviste, 3 weeks ago lang yata, doon sa Pampanga, ay pinasinayahan ng Pangulo. Yun yung mismong project na sinasabi nilang nagbenta daw ng franchise, iimbestigahan ng ombudsman, pero ayun, ginagamit nila. Pero kailan lang yun? 3 weeks ago. Paano matutupad? Pero ang basic dyan, kasamang Jade, ay yung napakabagal na response ng ating pamahalaan doon sa krisis sa Middle East, kung saan hinayaan natin tumaas ng tumaas ang mga presyo ng produktong petrolyo. Yan po yung baseline eh. Pag tumaas yan, tataas lahat. Kita nyo kung gaano kabagal dito. Budol nga kanina, binanggit pa nga kanina din sa kanyang talumpati ang sabi ni Bongbong Marcos, maganda daw yung response nila, napababa agad nila yung presyo ng langis, nagkaroon din ng mga subsidiya, anak ng kagwang. Tsaka pinagmalaki pa nila yung excise tax. Excise tax na binawas po nila, doon lang man sa petroleum, LPG lang naman. Pero yung sa gas o sa langis, gasolina at diesel, hindi man nila binawas. Kaya niloko nila yung taong bayan. Hanggang ngayon, mataas pa rin ang presyo ng langis. Budol nga. Yan ang maliwanag dyan. Hindi nabanggit sa SUNA yung toong kalagayan ng ating bansa. Yung pagbagsak ng ekonomiya, hindi nabanggit. Kaya budol nga yung SUNA. Tingnan mo merong pinos yung ito. Maganda rin po itong ganyan. Ayan yung mga datos na ganyan. Hindi nabanggit ni Bongbong Marcos na yung inflation rate under sa kanyang gobyerno ang pinakamataas sa kasaysayan. Tingnan mo, ngayon, latest, umabot na po ng 6.45 yung inflation rate. Ibig sabihin yan, mabilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kaya mahal ang bigas, sibuyas, umabot ng 800 ang kilo, bigas, umabot ng 75. Yan yung mga hindi nabanggit niya. Kaya budol nga yung ginawang SUNA. Ito pa yung hindi pa niya nabanggit. Ayan.
yung palitan ng piso kontra dolyar. Naitala rin sa kasaysayan ng ating bansa under bangag admin ang pinakamahinang piso kontra dolyar, di ba Sandro Marcos? 61.87 ang palitan ng piso kontra dolyar as of Friday nung July 24. Isipin mo yan. Ganon kawalang kwentang pangulo itong si Bongbong. Kaya yung mga nakapanood ng Suna kanina, huwag kayo maniwala dun, budol nga mga yan. Sipin mo, 62, mag-62 palitan ng peso kontra dolyar. Pero sa panahon ni Pangulong Duterte, hanggang 42 lang tayo. Kaya magkaroon niya ng domino effect. Bumili ka ng langis. Pag bumili ka ng langis, ang gamit mo, pag-import ng langis, ang gamit mo dolyares. So mahal mo binibili. Mas kailangan mo ng maraming piso para mapantayan ang presyo ng langis dahil dolyares ang presyuhan. Kaya bagsak ang ekonomiya natin. O ito pa. Hindi rin po ito nabanggit dahil ito po ay mga totoong numero. Bukid, pinos nga ng Daily Tribune to. Minsan trolls ang animal eh. Yung pinaka mababa na gross domestic GDP growth under bangag admin, mantakin mo 2.65% ngayon 2026. Yun lang yung in-increase. Hindi nila nakuha yung target nila. So yung paglago ng ekonomiya natin talagang mabagal, mababa. O ito pa. Baka hindi rin alam po ito ng mga bubonistang tanganistang hinulan at inalipunga. Ayan o, utang ng Pilipinas external, 147 million US dollar. Pero yung kabuwang kita, anak ng kagwang, ano na? Diba? Mga 19 trillion na. Diyos ko. My God, bangag. Hindi nila nabanggit kung nasaan yung pera sa kanilang mga inuutang na trilyon-trilyon. Pati yung flood control na trilyon-trilyon, hindi rin nila binanggit. Paano babanggitin ng mga hinayupak na ito? Eh syempre, bawal banggitin yung totoong numero. Ito pa. Philippine Stocks Exchange. Bagsak din po tayo. Philippine Stock Exchange Index. Pucha. Sipin mo, bumaba po tayo ng 6,281.01. My God. Pulang-pula. Parang tilapyang durog. Kaya ang resulta, mga bobonistang talyanista ni Bangag, inulan, nilangaw, sa Suna ni Ngiwem. Basta lang mga 500. Tingnan. Panoorin natin kung paano sila nilangaw. Diyos ko! Kuha talaga yan. Naka-drone shot yan, ha? Ang tindi naman na to. Nilangaw. Inulan. Ang mga bobonistang talyanista ni Ngiwem. Grabe, oh. Magkano bayaran dyan? 500 pesos? Diyos ko. Kulang pa yan pambayad sa paracetamol. 500, gutom pa abutin. May libre kain dyan. Trangkaso abutin nyo yan, mga nay. Madaming matatanda dyan. Sus ko, yan lang pala kayo. Marami pa yung mga komunista sa inyo. Mga talyanista. Pulang-pula sila dyan eh. BBM nga daw. BBM kayo. Pero uwi kayo ng bahay ninyo, may lagnat ka na. Ka na, trangkaso ka. So yung 500 mo, pinamasahe mo pa. Sabihin na lang natin, ang pamasahe, balikan, 100, magmerienda ka pa ng 100, 300 na lang.
Pag uwi mo sa bahay, nagkalagnat ka, 300, bili mo paracetamol. Bili mo Biogesic. So anong natira sa inyo? Wala. Kaya huwag kayong maniwala dyan sa mga pautot ng mga hinayupak ng mga organizer dyan. Gumising na kayo, mga talyanista. Iilan na lang kayo. Sabi nga ni Atty. Harry Roque, negative 57 eh. Si Dayon, your trust in approval rating, negative 57. Pero may nanggalaiti na bubunistang talyanista. Hindi daw totoo yung mga survey ng Pulse Asia at SWS. Tinawag na sinungaling. Hindi totoo. Oh, ito na. Patay kang hinayo, pakamagalit ang SWS survey sa inyo. Pakinggan natin tong si wag ubob. Yung trust rating na yan, kalukuhan yan. Dahil yung Pulse Asia at saka SWS, mga bayaran lang yan. Paano mangyayari yan? Tapos sasabihin nila, mataas ang trust rating ni Sara, yung performance rating. Anong performance? Anong performance? Palagi nga nasa abroad. Hindi mo nga makita sa mga lugar eh. Si Presidente, halos araw-araw merong ina-inaugurate na tulay, ina-inaugurate ng mga water irrigation system, may mga school buildings, hospitals, kung ano-ano. Tapos sasabihin nila yung trust rating ni Sara. Wala nga siyang ginagawa. Performance rating pwede ba? Bayaran lang yung Pulse Asia na yan at saka yung SWS. Kung ako nga masusunod, yung mga yun yung sistema, papatayin ko yung sistema nila. Tangin namin magadon. Ay, Pulse Asia, kasuhan nyo yan. Yan ang harap-harapan pagbabanta. Sabi mo, pagpapatayin daw. Yung sistema daw, yung Pulse Asia, anak ng kagwang kagadon. Yan ang sinasabi niya. Pagpapatayin daw yung sistema. Pero nabanggit na po niya yung word na yan. Pagbabanta na yan, gadon. Anong walang ginawa si Inday Sara. Panay abroad. Partida pa yan, panay abroad pa si Inday Sara. Ang taas ng trust rating. May nagawa si Inday, marami. Tulog ka lang, hinayupa ka. Siyempre, sasabihin mo walang nagawa si Inday dahil galit ka kay Inday Sara. Yan lang naman eh. Pero yung totoong numero, siyempre, hindi nyo maitanggi. Si Vice President Inday Sara, maraming nagawa. Pagdating ng sakuna, nandun na agad yung truck ni Inday Sara na puno ng mga pagkain, aros kaldo, lugaw eh. Di ba? Doon sa Cebu, sinong naunang pumunta doon? Si Bangag, nung Lindol? Inday Sara. Lahat ng sakuna, si Inday Sara ang nauna. Kaya mataas ang trust and approval rating. Pag pumunta si Bangag, isigawan pa, ibalik mo yung malita. Ayan po, nilangaw, inalipunga. Ang mga bubonistang talyanista dyan sa Suna na budol ni Bangag. Sana nga, ngiwiim, ipakulong mo si Tambaloslos para si Tambaloslos din ilaglag ka at magkantahan na kayo, magtraidura na kayong magpinsang Romualdez at Marcos para ang mananalo dito ay ang mga Pilipino. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan.
sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ng diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.